Kamusta mga mahal kong kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus nayon at magpakailanman. Ako si Prestor Antonio Jr. at nais kong ibahagi ang salita ng Diyos na magpapatibay ng iyong paniniwala na mahal ka niya at may magandang kinabukasan para sa iyo. Ipakikita ko sa iyo na posible ang katiyakan ng kaligtasan. Maaaring makasiguro ka ng ganap at walang hanggang buhay kasama si Jesus sa langit na magdudulot ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Sa totoo lang, araw-araw ay puno tayo ng pag-aalinlangan, hindi ba? Hindi na tayo makakatiyak sa kahit ano pa. Sa ating buhay pinansyal, madalas pati sa emosyonal na aspeto at sa ating buhay dito sa mundo, habang iniisip natin ang politika ng ating bansa, ang ekonomiya at ang pandaigdigang kapayapaan, lalong lumalala ang sitwasyon. Sa totoo lang, hindi na tayo naniniwala sa ulat ng panahon ng dyaryo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga natin alam o kayang malaman ang mangyayari sa hinaharap. Ang salita ng Diyos ay may mga pangakong mapagkakatiwalaan natin dahil siguradong mangyayari ang mga ito. Kasama rito ang pagbabalik ni Jesus at ang katiyakang buhay na walang hanggan mula sa Panginoon. At iyan ang tatalakayin natin ngayon. Pagkatapos, ipagdarasal ko ang iyong buhay, pamilya at kaligtasan. Bago tayo magsimula, pakiclick ang mag-subscribe button sa ibaba ng video para makasubscribe sa channel ko. Kapag nagawa mo na iyon, may lalabas na maliit na kampana. I-click mo rin ito at piliin ang lahat. Simulan na natin mga kapatid. Sinasabi ng Biblia na ang sinumang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at naniniwala kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas ay makakaroon ng buhay na walang hanggan at makakatiyak ng kanyang kaligtasan. Dahil ito ay libreng biyaya mula sa Diyos. Ito ay dahil sa biyaya, hindi dahil sa ating sariling kakayahan, hindi dahil sa mga mabubuti nating gawa, hindi dahil sa mga positibo nating pag-uugali, hindi dahil tumutulong tayo sa maraming tao. Hindi tayo naliligtas dahil sa gawa natin, kundi sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sabi ng Biblia, hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos, kundi Siya ang unang nagmahal at inialay ang sarili para sa atin. At sa mga taga-Roma, Kabanata 5, isinulat ng Apostol Pablo ang ganito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, si Kristo ay namatay para sa atin noon tayo makasalanan pa. Kapatid, ibig sabihin nito na mahal ka ng Diyos kahit makasalanan ka at dapat parusahan ng walang hanggan. Bukod pa rito, sinasabi ng Biblia na walang makakahadlang sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay pag-ibig na walang kondisyon at mas malakas kaysa sa kahit ano paman. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Tiyak ako na kahit kamatayan, kahit buhay, kahit mga anghel, kahit mga demonyo, kahit ang kasalukuyan, kahit ang hinaharap, kahit anong kapangyarihan, kahit kataasan, kahit kalaliman o kahit ano pang bagay, walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus ang ating Panginoon. Alleluia! Purihin ang Diyos mga kapatid. Ang buhay na walang hanggan ay patunay kung gaano ka kamahal ng Diyos at hindi ito gantimpala na nakuha mo dahil sumunod ka sa mga utos niya, okay? Kailangan mong maintindihan ito dahil kung hindi, iisipin mong pinapawalang sala ka ng iyong mga gawa. Pero ayon sa Biblia, gaano man kabuti ang ating gawa para lang itong maruruming basahan kumpara sa kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay banal at perpekto at hindi natin kayang abutin ang espiritual na antas o gawin lahat ng kanyang kalooban. Pero kapag inilagay natin ang ating pananampalataya kay Jesus, tayo ay pinapatawad at ang ating relasyon sa Diyos ay naibabalik. Dahil si Jesus ay naparito sa mundong ito at hindi siya nagkasala, tinukso siya sa lahat ng aspeto, ngunit tinalo niya si Satanas, ang kasalanan at ang kamatayan. At ngayon siya ang ating tapat na tagapamagitan. Siya ang namamagitan para sa atin. Amen. May isa pang talata sa Biblia na nagpapakitang posible ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Nasa unang Juan Kabanata 5 ito. Tingnan mo, isinulat ko ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos para malaman ninyong may buhay kayong walang hanggan. Kapatid, alam mo ba kung ano ang mas nakakatuwang isipin? Hindi natin makakamtan ng buhay na walang hanggan kapag kasama na natin si Jesus. Kung naniniwala tayo sa Kanya ngayon, meron na tayong buhay na walang hanggan. At ngayon, wala nang hadlang o anumang sagabal para sa Diyos. Ngayon, dahil sa Espiritu Santo ng Diyos sa iyong puso, may tuwirang ugnayan ka na sa Diyos. Pero gaya ng sabi ko sa simula, maraming hindi tiyak sa buhay.
Namumuhay tayo sa isang masamang mundo, isang mundong maraming tao ang hindi naniniwala sa Diyos. At dahil dito, karaniwan na madalas tayo ay natitinag na ang ating pananampalataya ay nayayanig. Madalas tayong pinanghihinaan ng loob, nagiging mahina at minsan nagpapadala sa kasalanan. Kung tunay tayong ipinanganak na muli, ang ating kagalakan ay nasa Panginoon at sa paggawa ng Kanyang kalooban. Hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil mahal natin siya. Siya ang unang nagmahal sa atin, kaya may pasasalamat tayo at hindi na muling magkakasala. Payapa. Lagi tayong kukumbinsihin ng Espiritu Santo, susubukan niya tayong ibalik kay Kristo. Naiintindihan mo ba? Ang pinakamalaking katiyakan na makukuha mo ay kaligtasan. Ngunit makakamtan mo ito kung taos puso kang nagsisi sa kasalanan at naniniwala kay Jesus na anak ng Diyos na namatay at muling nabuhay para iligtas ka. Amen? Ngayon, gusto kong ipagdasal ka. Kung maaari, pumikit ka muna. Pero gusto ko rin na magsalita ka gamit ang sarili mong mga salita, yung nasa puso mo talaga. Humingi ka ng tawad sa Panginoon at hilingin mong pumasok siya sa buhay mo. Hindi na ito magiging tulad ng dati. Purihin ang Diyos. Magdasal tayo mga kapatid. Panginoon kong Diyos at aking Ama, inilalapit ko ang aking sarili sa iyong banal na presensya upang magpasalamat sa iyo para sa araw na ito na kami ay narito. Ama, malaking pribilehiyo ang makinig sa iyong salita. Malaking pribilehiyo ang hanapin ka, Panginoon, sa panalangin. Mas mahalaga ka, Panginoon, kaysa sa lahat sa aming buhay, higit pa sa hangin na aming hinihinga, higit pa sa aming katawan, isipan at kaluluwa. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, dahil madalas naming hindi kinikilala ang iyong kadakilaan. Madalas, Ama, mas pinakikinggan pa namin ang balita, mas pinakikinggan pa namin ang mga tao sa internet, sa social media, kaysa sa iyong salita. O Ama, hinihiling ko Panginoon na ibalik mo ang aming ugnayan at patawarin mo ang aming mga kasalanan. Jesus, ang taong nakikinig na yon, maaring iba ang relihiyon, pero alam ng lahat, Ama, na hindi ako nangangaral ng relihiyon. Nagsasalita lang ako tungkol sa relasyon sa Diyos sa Panginoon. Ama, hinihiling ko po sa inyo na patawarin ninyo ang taong ito ngayon, iligtas ninyo siya, Panginoon. Ang taong ito na ngayon ay nakakaramdam ng pagkabalisa dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Napakaraming kawalang katiyakan, napakaraming mga pangako ng tao na hindi natupad, ngunit kayo, Panginoon, ay tapat at kayo ay makapangyariang Ama upang tuparin ang bawat isa sa inyong mga pangako. O Ama, inilalapit ko sa inyo ang buhay ng kapatid na ito. Panginoon, baguhin ninyo ang aming kaluluwa at alisin ang aming pagkabalisa, kalungkutan at pagkabahala. Ilang tao ngayon ang dumaranas ng matinding pagkabahala, ilang tao ang may mabigat na kalooban, iniisip na baka atakiin sila sa puso dahil parang walang mangyayaring tama sa buhay nila, walang umuunlad, lahat ay palaging mali, magulo ang buhay. Ngunit Jesus, ako'y namamagitan para sa babaeng ito ngayon, para sa lalaking ito. Panginoon, tulad ng binago ninyo ang aking kwento, baguhin ninyo ngayon ang buhay ng taong ito. At iligtas ninyo, Panginoon, ang buhay na ito mula sa putikan ng kasalanan, iahon ninyo ang taong ito mula sa pagkakalugmok. O aking Ama, ipaalala mo sa bawat isa sa iyong mga anak na maari kaming magtiwala sa iyo, na maari naming tamasain ang iyong mga pagpapala at ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Ipakita mo sa taong ito, Panginoon, na wala ni isang bagay sa mundong ito ang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Ama, salamat sa iyong pag-ibig. Nais naming mamuhay kasama ito araw-araw. Dahil sa katiyakang ito na, sa kabila ng mga pagsubok at hirap na aming hinaharap, hindi na kami pinaghaharian ng kadiliman, maaari kaming magsimulang muli. Gaya ng patotong ibinahagi ko rito sa mga kapatid. Ama, hinihiling ko po sa iyo, kumilos ka rin, Panginoon, upang magligtas at magpalaya, Jesus. Namamagitan ako para sa taong nasangkot noon sa okulpismo. Jesus, hinihiling ko ito sa iyo. Ngayon, basagin mo ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan. Ang taong ito ngayon ay tumatalikod. Tinatalikuran ang kasalanan, tinatalikuran. Lahat ng gawa ng mahika, lahat ng ginawa laban sa iba, Ama, wasakin mo ngayon. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, protektahan mo kami laban sa paghihiganti. O Diyos, protektahan mo ako. Maging ang buhay ko, tahanan at pamilya ko, pati pamilya ng bawat kapatid kong nakikinig na yon. At naway ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Jesus, ako ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.